si De Lima ay kakasuhan daw si Bato dahil sa testimonya ni Kerwin Espinosa. Basahin mo natin itong balita. Okay? Alright. Ang sabi ni De Lima ay kakasuhan niya si Bato dahil nga daw sa testimonya ni Kerwin Espinosa. Ito ang sinabi ni De Lima. I received information that it was really dead Police Chief De La Rosa who coerced certain witnesses including Kerwin to implicate me. I had no way of validating it, but these are credible information from a credible sources. Kailan po naging credible? Yan ang sabi ni De Lima, okay? Tanong ko, kailangan naging credible ang self-confessed drug lord. Mga kababayan, tandaan ninyo na ang mga drug lord ay kayang gumurgor ng tao. Kayang magsinungaling. Alam nyo kung ano ang karakas ng mga pulburon lord. Kaya nilang magnakaw, manira ng buhay ng may buhay. The fact na sila ay pulburon lord, nagbibenta, ay sinisira nila ang kinabukasan ng bawat kabataan o bawat Pilipino na nanalululong dito sa pulburon o iba-ibang klase ng pinagbabawal na gamot. So ngayon, tignan mo, credible. Alam nyo, yung statement actually ni De Lima at ng Huwad Committee ay pare-pareho. Di ba? Nag-iyak-iyak doon si Espinosa na nanghingi ng sorry kay De Lima, ganyan, dahil inutusan lang daw siya ni Bato at ng gobyernong Duterte. Tingnan mo kung gaano ka syndicated or coordinated o planado ang ginagawa ng bangag na gobyerno. Sabi dito, 2 hours ago, okay? Sabi ng mga kampo ni De Lima, itong human rights lawyer na ito, human rights lawyer na si Colmenares, na walang pakialam sa kinidnap ni Lisang 2 bata mula sa Turkey, pero ngayon may pakialam sa buhay ng ng mga drug lords, katulad na lamang ng tatay ni Espinosa na nagurgur. So nananawagan sila, in-urge sila kay Marcos Jr. na isubmit daw yung mga sworn statement, okay, ng mga witness na mga self-confessed drug lord. O, di ba? Only in Bangaga administration. Sabi ni Colmenares, President Marcos Jr. must act decisively to demonstrate that his administration does not enable impunity by protecting those responsible for these heinous crimes. Okay, sabi pa niya, he should turn over the Garma and Espinosa testimonies to the ICC to ensure prosecution of former President Pangulong Duterte and the former Chief Police De La Rosa. Ngayon, mga palangga, ulit-ulit na lang, di ba? Nakikita na ninyo kung gaano ka tumpak ang ating mga information, ang ating puting ahas, na ito na yon. Ito na talaga ang plano nila. After magmakaawa ni Bangag at ng kanyang kapatid na manggagamit na si Amy Marcos para iboto ang mga para makipag-tandem si Inday Sara, di ba? Para budulin nila Pilipino. Ito ngayon yung balik nila sa Duterte family na kung saan kayo mismo nakapagsabi na naging maayos ang tulog o mahimbing ang tulog ninyo sa gabi dahil sa laban sa pulburon ng gobyernong nakaraan. So ngayon, kakasuhan si Bato, kaya kasabi ko kay Senator Bato, kailangan na talaga niyang manindigan. Kailangan niyang tapusin. Alam mo, Senator Bato, tapusin mo ang bangag na ito. Nasa ikaw ang chairman, okay, ng Committee on Drugs and Public Order, di ba? Dangerous Pulburon and Public Order. Please, dudurugin kayo. You have to, kailangan mong labanan to. Sabwat to. De Lima, Espinosa,
bangag. Nakita niyo, imagine niyo ito. Anong sabi nung ni Abante? May sinabi si Abante, I think nandito. Tingnan kung gaano ka ano tawag ito? Ayan. Kung gaano ka fabricated o scripted lahat. Nung nagsasalta si Kerwin Espinosa, sabi ni Abante, di ba? Parang nililid niya doon sa gusto nilang script. Sabi ni Abante, ang nabanggit mo rin, kaya ginawa yan sa'yo ni General Bato sapagkat yan yung utos ng nakatataas sa kanya. Tama po ba ako? Sa palagay mo, sino yung nakakataas sa kanya? So, now, ini-implicate si Pangulong Duterte. So, imagine mo, kung ikaw ay matinong kongresista, di ba? Babalansehin mo. Pero kitang-kita nyo, talagang nakakampi sila kay Espinosa. At binibigyan talaga nila ng limelight. Binibigyan ng mahabang panahon. May paiyak-iyak pang drama. Okay? Ang sagot naman ni Espinosa dyan, ang nakakataas kay General Bato sa palagay ko, sa aking pagkaintindi, walang iba kung hindi ang presidente na lang ang pinakapataas na pwedeng mag-utos sa kanya. Diba? So talagang very Lisa Smugs, very Lisa Kidnapper, at very bangag ito. Sabi pa rin Kerwin Espinosa, kasi ito yung mga nangyari na EJK, kampante ang mga kapulisan, maliban lang sa mga matitino na pulis, na nadadamay sa mga kabulastugan ng mga polis na hindi nahiya sa gumawa ng karahasan. Inabuso ang kalang uniforme na gumawa ng gurguran dito, gurguran doon. Parang mga hayop na lang ang tingin nila sa mga tao. Yan ang nangyayari ngayon. Nawawala ang mga bata. Yung mga nagurgur, mayroon man nagurgur na inosente, pero at least kung nagurgur, ang tatay mo na self-confessed, di ba? Na pulburonik at ikaw self-confessed, di ba? Sabi nga ni Bangag, patawa-tawa pa, na deserve yung magurgur. Katulad ng sabi ni Bangag Marcos Jr. na deserve ng kababayan nating OFW na nabitay sa Saudi. So kung pulburonik kayo at salot kayo sa lipunan, you deserve na magurgur. Ngayon, sabi pa ni Espinosa, hindi nila binigyan ng pagkakataon, hindi nila binigyan ng tamang due process na pwede namang magbago ang tao. Kaya ngayon, ang Pilipinas nakilala sa buong mundo sa maitim na background dahil sa gurguran sa extrajudicial killings. Alam mo, Espinosa, nakilala ang Pilipinas sa pangapagnanakaw, okay? Sa gurguran ng panahon ng Marcos Sr. at now ng Marcos Bangag. So, malupit na korupsyon, ngayon, smuggling and kidnapping. Yan, dyan kilala ang Pilipinas. At never ever maniniwala ang taong bayan sa isang self-confessed na pulboronic drug lord. Kaya kahit anong twist ninyo, anong gawin ninyo, hindi kayo mananalo. Kaya Senator Bato, do your thing now. Act now. Please, ipatawag mo si Lisa Tanas. Sabi niya, we Filipinos, we saw on the TV that the former president said that he will gorgor all those in the narco list. Sabi niya, based on my understanding, he's the one who ordered the gorgor of my papa. Ako, kung lahat ng mga taong salot o nagpapahirap sa Pilipino, dapat ng gorgorin, dapat meron tayong batas na gorgorin silang lahat. Dapat unahin si Lisa Tanas at si Bangag at si Tambaluslos sa lahat na kasalanan nila sa pagpapahirap, pagmamalupit at walang pakialam sa bayan, paggastos ng walang habas, pagloko sa mga tao na ang bigas magiging 20 pesos, bababa ang mga presyo, pagloko sa mga tao na hirap na nagpapa-concert ng Duran-Duran, 1 to 1.5 million ang gastos o more than that, yung 5,500 na flood control, na ghost na wala naman pala, 1.4 billion a day ang ginagastos, ninanakaw nila sa pera ng taong bayan. So, yan ang dapat, kung meron tayong batas na gurgur, dapat magurgur na yung mga yan. So again, mga kababayan, grabe ang pagkawalang hiya ng gobyerno ni Bangag. Ang mga nagpakangkang sa driver, diba? Parang si Lisa Tanas, diba? Nag-orgy sila, nag-swinger sila. Ang katulad ni De Lima na self-confessed.
patsok-tsakera sa kanyang driver dahil yun daw ay kahinaan ng kipailabom niya bilang isang babae. Imagine nyo, self-confessed yun. Paulit-ulit kong sinasabi. Talagang nasarapan doon sa driver niya. Kasi hindi ka naman magpapatsok-tsak kung hindi ka nasarapan, di ba? O, nagsubuan pa ng saging, nasaba. Di ba? May mga text messages. Okay? During that time, nung kasagsagan ng hearing, nagte-text si De Lima para utusan ng anak ni Ronnie Dayan para magtago at wag magpakita. Yung mga ganun. Nasa newspaper, nasa lahat yan. Nasa online lahat yan. Sabi ko nga, gumigiling sa loob ng bilibid. So, Senator Bato, ikaw ngayon, diyan nakasentro na naman sa inyo dahil nga gustong pagtakpan ang issue na si Bangag ay authenticated polboronic. Dapat nga sa lahat ng tumatakbo ngayon, dapat ipanawagan ninyo or i-push ninyo na lahat ng mga kandidatong tatakbo ay magpapulburon test, yung hair follicle test para wala ng addictus benedictus na maupo sa kahit anong posisyon sa gobyerno na katulad ni Bangag Jr. at ni Lisa Tanas na po, sir, lahat na nakay Lisa Tanas na, tingnan nyo, binabaliktad na. Binaliwala na yung magandang nagawa ng Duterte na nabawasan ang mga mga pulburon lord. Ngayon, baliktad, Bangag na kasi ang presidente ninyo, paulit-ulit tayo, pero ang mga self-confessed na mga addictus benedictus pulboronic manufacturer ay pinapalaya, katulad na lamang ni De Lima, diba? Ni Sayarot, o yung mga yan, panahon ni Bangag, si Espinosa, si Mabilog, nakabalik na ng Pilipinas, si Dat, yung mga sangkot, kaya wala ng pag-asa Pilipinas talaga. Lulubog na kung ang mga lingkod bayan supposedly ay hindi gagawa ng paraan para panagutin ang Bangag. The people that can do that right now ay si Senator Bato, si Jinggo, pwede din yan, si Bongo, at si Robin Padilla, at doon sa committee na yon. So, para sa akin, Senator Bato, kukulitin kita, you have to act now. Kailangan mo nang magpakita ng yag balls. Ipatawag mo si Lisa Tanas, si Kumar, at lahat ng sangkot dito sa pulboronic, pati si Bangag, ipatawag mo. Ipatawag mo, dapat ilaban mo na yan. Huling alas mo na yan. Dahil pag pinatawag mo yung hinayupak na yan, ay baka mahalin ka ng taong bayan kapag nagpakita ka ng tapang. Pero pag hindi mo pinatawag yan, lulupig ka dyan. Okay? At hindi ka mananalo. I'm telling you, hindi ka mananalo kapag hinayaan mong ginaganito ka ng Bangag na gobyerno. Sabi mo, jojombagin mo si Espinosa, jombagin mo si Lisa, si Bangag at si Tambaloslos. Sila ang author nito. Sila ang mga author nito ng paggigipit sa inyo. So you do it now. Now na. Alright? Gawin mo na.